nasa hot seat palagi ang Senado, no? Oo. Ito na bang Magna Carta of Filipino Seafarers Bill. Sabi nga, abay, itong si Senator Pia Cayetano, ayan, at Senator Raffy Tulfo. Ayun, nagkaroon na naman ng pagkakaintan? Pero alam mo, pansin ko talaga kay Senator Tulfo. Talagang siya, no? Laging, parang nagpa-programa lang siya. Yung talagang, palaging parang may tensyon. Minsan parang wala naman dahilan para maging tension, pero nakaka-tension lagi. Parang lagi nga siya nasa programa, Attorney Claire. Yun siguro siya. Sa bahay kaya niya, ganun siya. Hindi, baka kabaligtaran yun. Oo. Pero attorney, merong mga may mga nagko-comment. Ayan. Ano yung sige, maganda go na lang. Balita? Ano yun? Ayan, Ano yung magandang balita natin? Si Tom yung binanggit, Lontes. Oo. Yung binanggit ba niya, ni Ma'am Jenny? Ay, ganon. Na nagkainitan? Oo nga. Okay. Ano natin yan, Actually, part na ganito. Sige, pag-usapan natin Claire. yun. Sige kasi, po. Yung tanong naman kasi ni Senator Pia, di ba? Doon sa mga naglolo, di ba? Yung law students ngayon. Importante kasi yung tanong ni Pia Cayetano partner. Hindi ko lang alam kung sila ba ay mayroon ng... Lagi sila nagkakainitan eh. Remember nung hearing sa budget hearing ng OVP? Office of the Vice President. Di ba? May mga binabanggit kasi si Senator Cayetano at that time na tungkol dun sa voluntary contribution, partner. Dun sa PTA. Ay, oo. Naku, sa mga eskwelahan. PTA kasi yun, partner. So in other words, private kasi siya. Hindi naman siya sakop ng DepEd eh. Okay? Hindi pala OVP. DepEd pala yung hearing. Kasi PTA kasi pinag-usapan. Ang gusto niya kasi mangyari, partner, ever since, bago pa ito nagkaroon ng hearing, napatanggal yung contributions. Kasi marami daw mga magulang na hindi naman kaya mag-contribute, napipilitan, tapos pinapahiya sa social media. Di ba, at the time, hindi pa daw siya senador, reklamo na to. So, ang tanong natin, kung marami na nagre-reklamo magulang noon, di sana ginawa na ng action. Pero parang hindi ka mag-init, dapat may aircon tayo. Nainitan ka ba? Bakit wala tayong aircon? Kuya Neil! Asa si Kuya Neil? Ako nagiginaw naman. Pero Attorney Claire, walang lamig eh. Kuya Neil, pakinga. Baka lalo kaming mag-init dito ni Attorney Claire. Hindi. Yun, Sa'yo, salamat. No. We're friends. Sa topic natin, Kuya. Attorney, Attorney Claire. Okay, Attorney, go po. So yun, di ba partner? Gusto niya paalis yung PTA na contributions. When in fact, wala naman kasing say si dun ang DepEd. So, kasi to, kumbaga, voluntary sa mga parents, 'di ba? Association to. Ay sabi nga ni VP Sara, DepEd Secretary, na kung ano man yung pag-uusapan doon, majority rules. Kung ano na pag-uusapan doon, kung ayaw mag-contribute ng iba, member sila eh. Dapat silang sumunod kung ano yung napag-usapan ng majority rules. Na majority, di ba? So, saka kung voluntary to, at ayaw mo naman magbigay at wala kang pera. Wala naman magagawa sa'yo yung PTA eh. Bakit may pagpapahiya sa mga ilan, hindi ba? Yun na nga. Kung totoo may pagpapahiya, di sana idinimanda na ng mga lawyers through RTIA. Okay. Diba? Kasi may mga lawyers siya dyan na tumutulong. Din sana, kung totoong may mga magulang na napahiya, diba? Sa social media, because of the hindi nakapagbayad ng voluntary contributions, sinampahan na ng kaso ng cyber libel. Yung mga taong na mahiya. Diba? Pero wala eh. So, ang gusto niya lang mangyari is, kung ano yung gusto niya, masunod, matanggal yung contribution sa PTA, and he will never question daw kung magkano man ang magiging budget ng DepEd. Okay. Diba? So, sabi naman ni DepEd Secretary, you have to make a law. Siyempre, bakit kaya ikaw nga yung dyan lawmaker. Di gawa kayo ng batas na ipagbawal nyo ang contributions sa mga private organizations like PTA. Okay. Diba? Well, I think, hindi niya masasakop talaga yung private. Kasi private yung partner eh. Private organization yan. May freedom yan to decide. Hindi mo pwede masaklawan yung ganun. So with this, itong Magna Carta of Filipino Seafarers Bill, partner, sponsor si Senator Raffy Tulfo. Okay? Si Senator Raffy Tulfo ay sponsor. So ba't ko sinabing sponsor, partner?
Kung di ako nagkakamali, ni-refile lang ito. Motion's approved. Mr. President, I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Raffy Tulfo, for his individual amendments. Our distinguished colleague and sponsor of the measure, Senator Raffy Tulfo, is recognized. Thank you, Mr. President. So in other words, yung mga salita dyan, hindi naman sa kanya nang galing. Kasi parang may natatandaan ako noon pa, hindi lang pumapasa pa sa partner. Parang may inintroduce na to ni Senator Bong Revilla. Way back. Okay, Magna So, Carta. kumbaga, may nauna sa kanya. Kaya siguro, hindi umaandar, ni-refile. Okay, muli. So, clear tayo doon dapat hindi si Senator Raffy Tulfo ang gumawa, Oo. sponsor lang siya. Okay. Okay, sponsor siya. Kasi may mga nauna na dito. So, ni-refile niya, malamang, di ba? So, ngayon, ang sabi niya kanina, gift daw ito. Gift daw ito sa mga seafarers. And of course, sa ating mga magagawang Pinoy, mabuhay. Thank you, Sherry, sa pagbatik. Ganun na naman po. May isa sa batas na po yung tinatawag nating Magna Carta for Seafarers. Alay ko po yan sa inyo mga seafarer. Mga bayani po kayo. Oh. O sabi ko sana wag naman yung kunin lahat yung credit, credit, oo. 'di ba? Wag naman tayo mag-credit grabbing. Kasi lahat halos ng senador nag-contribute Para dito, sa paggawa. Sa Magna Carta, okay. Oo. Kasi partner, inamin niya kasi nung in-interpellate siya ni Senator Coco Pimentel na yun tungkol lahat sa MLC 2000. It's all about sa labor convention, partner. Kinuha niya 100%, sabi niya, kinuha niya lahat yung words. 'Di ba? So yung Maritime Labor Convention. What was our approach in our bill, Mr. President? Did we lift the wording of the MLC 2006 and then we restated it in the Magna Carta? Because takot ako sa ganyang approach because we might incorrectly restate, because the easier version would be for our bill to refer to MLC 2006 if that is our intention, that we will simply reproduce rights found in MLC 2006 in domestic law. Like I said, Mr. President, Your Honor, since we are a member country of the MLC Convention and we ratified back in 2012, so lahat po ng provision na nakalagay doon sa MLC, we should be in compliance to that, Yes. and we should abide with that kung ano man yung nakasulat doon, ano man ang paglagihan doon. So, therefore, dito sa ating Magna Carta, it goes without saying na lahat na nakasulat doon, matik na Reproduce po natin pala. Opo. Exactly, Mr. So yun yung approach natin. Yes, Instead of just merely citing the convention. that is correct, Mr. President. Apo, Matik sige. na yun. Okay po. Kasi international law to convention, partner. Kumbaga, kasama ang Pilipinas na nag-ratify. Okay. So that's 2013. Hindi ako nagkakamali. 2006. Pero 2013, may nakikita na ako ng mga rules ng DOLE, partner, Oo. na ini-implement na ito. Itong, So, Magna kung Carta. ano man yung inilagay dito sa Magna Carta for seafarers, partner, for the, doon sa mga seafarers na international. Meron na. Oo. Meron na silang batas. Meron na tayo sa batas sinusunod kasi inadapt natin yon. Opo. Yung international law na yan, partner. So, lahat ng nandoong provision, inamin niya kay Senator Tolentino, Coco Pimentel, kinuha niya lahat. Word for word. Yun yung sabi niya, ha? Oo. So, kung wala ka bang dinagdag, meron siyang dinagdag for the local seafarers. Okay. Oo. So, ngayon, paano? Diba? Paano mo mai-implement? Diba? Papapatupad. Kasi, ibig ba sabihin to masasakop natin? Kasi, kinuha mo inadapt mo yung buong MLC doon sa batas mo. So, pwede mo bang i-implement yung batas na yan sa mga foreign nationals na, kumbaga yung ship nila is owned by the foreign nationals? Definitely hindi. Oo. Ang sasako pa rin nun, partner, is MLC Okay. 2006. Oo. Diba? Kasi yun naman talaga yung umiiral ngayon Sinusunod, and we oo. ratify. Ang problema nito, partner, hindi mai-implement yung sa mga countries hindi nag-ratify. Okay. Kasi hindi sila signatory. Oo. Okay? So,
nung inaaral natin yan, sabi nga natin, ang gusto kasi sana ni Senator Coco, Oh. bakit mo Pimentel. pa kinopyang buo? Diba? Sabi niya kasi kinopya niyang buo eh. Mm-mm. Bakit mo kinopyang buo? Kung, Pwede mo naman na gawin as reference kasi we already adopted the law. oo, andyan na eh. Diba? Oo. In compliance with the MLC 2006 Oh, kasi, which the country ratified, 'di ba? Or is already a signatory. Kumbaga i-reference mo lang daw kasi parang meron fear doon si Senator Senator Coco, Coco. 'di ba? Baka may magkamali and everything. Correct. So wala, sabi naman He's niya, also a lawyer. as is na parang 100% kinopya niya. So dinagdag niya na lang yung local, for the local. So may tinanong din doon, ito pag-usapan natin yung escrow provision, partner. Aha. Ito, yung escrow provision kasi, partner, when we say escrow, ito yung parang, let's say, ikaw yung laborer, partner, kayo yung worker, nanalo ka Okay. sa lower, let's say sa NLRC. Yan, Sa NLRC. NLRC, Sige, di ba? na nagpa-file ng mga Oo. reklamo. Oh. So, ngayon, si employer, dahil natalo, i-deposit niya ngayon yung monetary damages sa NLRC bago siya makapag-apila. Okay. Hindi ka makaka-apila, Mhm. kahit alam mong malakas ang laban mo. Mhm. Kung wala kang pera, partner. Ako, employer ako ha. Tapos ang inaward, halimbawa, 500,000 pesos. Mhm. Wala akong 500,000 pesos, partner. Oh. Halimbawa lang ha. Oh, attorney. Kahit alam ko na kaya ko siyang ipanalo. Mm. Kasi merong mali. Kasi kaya nga pwedeng i-apila, alam mo, minsan may mali. Mali, oo. So, nagbabakasakali ka with your facts, Mhm. with your data, with your evidence, pwede mong iakyat sa Supreme Court. Okay. Kasi sa Supreme Court, partner, may nababaliktad naman ang desisyon eh. Mm-mm. Hindi naman lahat ito pro-labor. Mhm. 'Di ba? May mga pagkakataon kasi na tama si employer sa pagkaka-dismiss dito sa taong to. Correct. Okay. Tama. So ano nangyayari, partner, ganito? Kapag yung pera ay dineposito, so kung may laban man ako at wala akong pandeposito for that monetary award, wala na akong chance. Oh. Di ba ang hirap? Delikado, di ba? Yun lang yung mahirap sa parte ng employer. Oo. So, ang mangyayari niya, matatanggap na lang niya, natalo siya kasi wala siyang pang bond. Hindi niya madideposito yung monetary. Okay. Di ba? Yung monetary damages na in-award. Samantalang hindi pa siya final. Aha. Okay? Well, sabi nila, at least, pag nanalo, sure yun na may makukuha si manggagawa. Okay naman. Diba? The problem is, minsan hindi kasi balanse. Okay. 'Di ba? Hindi tayo makamanggagawa, hindi tayo maka-employer ha. Gusto ko lang tignan at masabi ano yung balanse. Kasi minsan iniisip natin pag employer, richy na. Minsan hindi eh. Oo. Sa mga kayubi natin dito ha, let's face it, may mga negosyante dito, minsan may mga empleyado kayo, pero you don't own that much. Yung assets nyo hindi ganun kalaki. 'Di ba? Iba na yung mga kumpanyang malalaki talaga. Walang problema sa pera yan eh. Kilalang Diba? kilala, oo. Oo. So, ang nangyayari, ganon, partner. So, di ka makakaapila pag wala kang pinondo Bond, okay. na manager's check. Okay? So, yung escrow, ang gusto nila dito mangyari, partner, is, yung una ha, kaya lang tinanggal ni Senator Tulfo eh. And then we talk about the way na para masiguro na wala talagang escrow. Zero, nada, zip. Tama po yun. At I will confirm that. Sa inaral ko na version natin, walang escrow. Wala. So, sa Magna Carta Filipinas Seafarers, meron ditong provision supposed to be escrow na yung pera na idideposito, na halimbawa nanalo si seafarer, ilalagay sa escrow. Ibig sabihin third party, let's say bank. I-escrow natin yan, nakatambay lang siya. Oo. Hindi siya pwedeng galawin Okay. until may final Decision. Diba? Okay. Ang sabi nila, ay hindi, mahirap yan, ay antay-pur yan. Kasi paghihintayin mo pa ba yung manggagawa na tapusin yung kaso hanggang dulo bago niya makuha yung pera? Diba? Antay-pur daw yon. Teka muna. At paano, partner? Kung nakuha na, it happens po talaga ha. O Medyo dilema to. Kasi nangyayari na to sa LNRC, partner. Okay, attorney. Labor, dito ha. We're not talking of seafarers. Yung ordinaryong laborer dito. Ordinary employees. So, pag nanalo, partner, so makukuha nila kasi pwede nilang i-withdraw to eh. Pag nanalo ka na sa commissioner,
Kasi 'di ba, labor arbiter muna, i-apila sa commission, sa board. Pag nanalo ka na doon sa board, you can withdraw that kahit mag-apila ako sa Court of Appeals. The problem is, nakuha na yung pera Naku po. ni Ni employee. Oh. Halimbawa, millions to partner. Wow. Tapos matatapos yung kaso ko sa Supreme Court. Nanalo. Nanalo na siya kasi sa board. Oo. 'Di ba? Sa commissioner nanalo na siya Oo. kasi inapila. Pero hindi pa siya tapos eh. Okay. Hindi pa siya tapos kasi lalaban pa si employer Exactly, attorney. hanggang Supreme Supreme Court. Court, okay. Okay. Ito minsan kasi yung maaaring hindi naintindihan. Pero kasi ako as lawyer, naiintindihan ko. Oo. Kahit sabihin mo na ang kliyente ko is laborer, naiintindihan ko yung flight nung employer. Okay? Ang nangyayari kasi dito, ang sasabihin nila, kawawa naman. Si manggagawa. Dapat makuha niya na yung pera. Eh, paano kung manalo si employer sa Supreme Court? At sinabing, dapat lang na magkaroon ng illegal ng dismissal because so and so and so and so. Okay. So, Paano mababawi ni employer yung perang na-withdraw ni employee? Yun, may partner. nagkakaroon ng Diba? Attorney Claire. Oo. Pero dahil pinatanggal nung marami naman kasing grupo na manggagawa na gustong tanggalin yon. Sabi ko nga, masarap sana sa mga manggagawa yun kasi kailangan na nila eh. Diba? The problem is, paano nga Kung kung mananalo si employer sa Supreme Court? At ito minsan ang katwiran na didinig ko to eh. Pinapatagal na employer yung kaso. No. Hindi ang employer nagpapadala ng kaso. Bakit, partner? Kasi ang lawyer, saka yung employer na natalo, may period yan lang to appeal. may may period lang yan. Attorney. Sabihin natin, panahon. mag-a-appeal lang 15 days. Within the span of 15 days. Within the period of 15 days. Okay, ayun. Hindi naman si employer ang nagpapatagal eh. Kundi yung... Pag nasa court na, di mo na masasabi kung gaano katagal. Di ba? Oo. Kasi si employer, wala siyang kasalanan kung tatagal. Oo. Kasi nasa kamay na yan ng court. Di ba? Mm-mm. Kung halimbawa, napabilis yung decision ng court, edi Okay. walang Oo, problema. oo. Di ba? Minsan tumatagal kasi ang dami din hinahawakan ng Court of Appeal. Kasi doon ang tambakan pag-aapilan, NLRC, dami, di ba? Supreme Pero, Court. wag isisi sa employer na, may ganito kasi ako nadidinig eh, ang mga pobre nating kababayan, kawawa. Ha? Sa pinatatagan ng employer na ibigay yung mga monetary awards, hindi nga ang employer na nagpapatagal kasi may period yan to file an appeal. Attorney, saan papasok dun yung balikan ko lang, yung employer walang pang bond ng O ganito. pag si employer walang pambayad ng bond, Paano? Oo. talo na. Talo na siya. Kahit alam niya na meron siyang laban hanggang Supreme Court. Kasi required yun sa labor. Yun ba ay gusto ring Hindi, yun na nga. Ang unang pinag-usapan dito, nung nag-i-interpolate, nadinig ko, nag-i-interpolate si Senator Coco. Kung natanggal ba yung escrow. Sabi niya, tinanggal na. Oh. Tinanggal yung escrow provision. Mm-mm. So, pero pag iisipin niyo po, let's, i-weigh natin pareho. Timbangin, Attorney. Timbangin Claire, natin oo. pareho. Kung kayo yung lawyer ng employer at alam nyo sa sarili nyo na may laban kayo, diba? Pero wala na yung pera kasi nagastos na ng employee dahil na-i-withdraw na dahil hindi dala sa escrow. Ano pa yung ipaglalaban mo sa Supreme Court? Oo. Kasi hindi mo rin naman yun mababawi. Bawi. So ang tanong natin, kapag ba nanalo sa Supreme Court, tanong natin doon sa mga grupo ng mga manggagawa. Okay. Kung halimbawa, iligyan na natin yung sarili mo na ikaw ang employer. Ha? Kasi syempre, ngayon one-sided eh. Pag manggagawa, syempre sa manggagawa yan. Okay. Hindi nyo na nakikita ano ang pwedeng danasin ni employer. Oo. So ilagay natin ikaw na leader ng mga manggagawa. Halimbawa lang, ikaw yung employer. And you know for a fact na meron kang laban. Kasi may ebidensya ka na kaya mong ilaban sa Supreme Court. Okay? Paano mo pa siyang ilalaban Kung wala na yung pera, ubus na yung millions na inilagak mo sa NLRC dahil na-withdraw? Ano pa employee. yung gusto mong ilaban sa Supreme Court? Di mo yan mababawi sa manggagawa. So, ang tanong ko ngayon sa mga manggagawa, kung mananalo si
kung manalo ngayon si employer, anong gagawin? Walang remedyo eh. Ayun lang, Diba? attorney. Ang mabigat Kaya nga, mas doon. okay sana yung escrow. Kasi yung escrow, kapag sabi naman dito, yung nabasa, parang nandinig ko, pag may escrow, kailangan mag-bond ni employee para makuha niya. Kasi kung kunin niya yung pera na yon at may pang-bond naman siya, at least manalo man sa Supreme Court, si employer, mababawi niya kasi may bond. Nandun lang. Di ba? Both sana protected. Oo, hindi lang po Diba? mga pabor sa empleyado. Oo, sa empleyado. Anong nangyayari kasi pag may escrow, hindi, anti-poor yan, anti-poor. 'Di ba? Lahat naman tayo dito, I mean, employer, employee, meron karapatan. Oo naman. 'Di ba? Pwede pa yung ilaban hanggang Supreme Court, Oo. 'di ba? Yun lang yung sa akin. So wala dito yan. Now, yung at that time na nag-i-interpellate si Senator Coco. Tingin ko marami ring hindi nasagot. Si Si Senator Raffy Raffy Tulfo. Tulfo. Mahirap ang interpellation kasi bawat salita mo dyan, partner. Bawat word, you have to explain. Okay. Kasi ikaw yung nag-explain nung bakit kailangan tong ipasa. Oo. Okay. Patalinuhan to, attorney. Oo. Oo. Ang problema, kapag lawyer ang nag-i-interpolate sa'yo. Like in the case of Senator Coco kasi Pimentel, marami he's a siyang tinanong. lawyer eh. Oo. Pero hindi sila masyado nagtunggali. Kasi, bakit nga ba hindi sila tunggali? Siguro, merong din sinasapo si Senator Coco. Di ba? May sinasapo na lang niya minsan yung sagot. Kasi may mga sagot minsan na ang layo doon sa tanong eh. Di ba? Minsan malayo sa tanong. So, pero yung kay Senator Pia Cayetano. Oo. Sabi ko nga, hindi ko alam kung meron na ba talaga silang history or talagang nagtatanungan lang sila. Kasi ganito, partner. Meron silang pinag-usapan tungkol sa domicile and residence. Kung ano yan, attorney Okay? Claire. Oh. Meron kasi ditong provision sa Magna Carta tungkol sa repatriation. Okay? Ito po yung pagpapauwi ng mga OFWs o ng mga sa ating bansa. Tama, attorney Claire. Ito. Sabi dito sa repatriation, in all cases of repatriation, the affected seafarer shall be repatriated to the point of hire or the place of domicile of the seafarer. Sa tinanong ngayon to ni Senator Pia, anong ibig niyo sabihin ng domicile? The seafarers return to the place of domicile, the Philippine government will take care of his quarantine. I asked if His Honor means domicile or residence, and the sponsor said that he is just following what is contained in the Maritime Labor Convention. But this is a Philippine law, so we have to be sure what we are referring to, because under Philippine law, there is a difference between residence and domicile. And the obligation of the Philippine government will be affected if the person does not return to the domicile. Okay. So, ang sinabi niya, dito mapapansin na hindi alam ni Senator Raffy Tulfo ang pagkakaiba ng domicile at residence. Pakinggan niyo kung papaano siya bulungan ng kanyang team. Hindi niya maipaliwanag mabuti kung bakit domicile ang inilagay sa batas. Meron siyang right to choose kung ano yung final repatriation destination niya. Either the point of hire or point of domicile. Point of domicile is permanent resident. Okay, doon kasi sa contract, Mr. President, Your Honor, nakaspecify point of hire and point of domicile where he or she can choose kung saan siya babagsak at never na ang saan? Actually, Kung saan siya babalik in case of repatriation, because we're talking here of repatriation. So therefore, like you mentioned and I've mentioned earlier, sa MLC Maritime Labor Code 2006,
never kasi na-mention doon yung word residence. They always use the term domicile in referring to the seafarer after he or she's been repatriated. So may point din po kayo dahil Philippine law ang pinairal natin dito. That's why much better kung gagamit tayo ng word residence. I see your point. On the other hand, dito po kasi sa MLC, maging dun sa contract nitong seafarer sa SEC, sa standard employment contract, doon po sinusulat niya kung Ang sinabi niya, hindi ako nagkakamali, ay residence. Parang residence address. yung word domicile ang means na yun po yung kanyang place of residence. Okay. So, syempre si Pia partner, lawyer to. Abogada yan eh, oo. Alam niya ang difference ng domicile and residence. May difference yan eh. Do I remember correctly that in the first part of his honor's answer, he said in the standard employment contract, he would indicate as his domicile his what? What did his honor say? Place of residence, place of permanent residence? What was the statement made? Dito, mapapansin talaga na hindi alam ni Senator Raffy Tulfo ang pagkakaiba ng domicile at saka residence. Madidinig niyo pa yung bulungan nila ng kanyang team. Dinig na dinig sa mic kung paano siya tinuturuan ng kanyang team kung paano sagutin ang mga katanungan ni Senator Pia Cayetano. Saan mo? Our deputation of repatriation. Hindi na sa plan, sabi niya kasi sa SEC. Nakalagay doon domicile. Meron tayong po kanyo. Saan din sa SEC to? Dito mapapansin na hindi alam ni Senator Raffy Tulfo ang pagkakaiba ng domicile at residence. Pakinggan niyo kung papaano siya bulungan ng kanyang team. Hindi niya maipaliwanag mabuti kung bakit domicile ang inilagay sa batas. Okay. Your Honor, sa kanyang standard employment contract, again, dun sa part ng repatriation, it refers to the process of returning seafarer to the point of hire or the seafarer's place of domicile. Yun po yung nakaspecify doon sa SEC, Your Honor. Pero yung iba kasi ang ginagamit parang interchangeably ginagamit, pero hindi. Hindi siguro ito masyado na-explain. Kay Senator Raffy Tulfo, Okay. ano ang difference ng domicile and resident? So sabi niya, anong significance? Doon sa SEC, Your Honor. But earlier, Your Honor, you said that the SEC states the domicile as something. You said that. What was that? I'm just asking for Yeah, His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say, permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence. Okay. Listed in Okay. the standard employment contract, he or she states there his place of domicile as his home address, Your Honor. Okay, Your Honor, what I am trying to explain is under Philippine law, there is a difference between domicile and residence. So in your standard employment contract, if a seafarer will indicate a particular address and it says domicile, then that is different from residence. If it says residence, then that is different from domicile. And I would insist that Philippine law would govern. So
the obligation of government is affected if he will not be able to return the seafarer to the place of domicile, because that is different, that could be very different from the place of residence. So it is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned? Okay, I thought, Your Honor, my team already talked to your team and they already agreed on that matter. Your Honor, it is the sponsor and I who will agree. No, no, So, no, no, yeah, I understand, Your Honor, but for the sake of brevity or for the sake of na para mapaiksi tayo and Pero kailangan ho nagkakaintindihan tayo yes, yung dalawa. magkakaintindihan tayo, Your Honor. Na magkakaintindihan tayong dalawa, Your Honor. Bakit natin pinag-aawayan yung domicile and Hindi natin pinag-aawayan. place of Liwanag residence? ko lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. What's the significance? What is the significance, Your Honor? I What's think the significance I of think- domicile and place of residence? I What's so important? I thought, Your Honor, my team already talked to your team and they already agreed on that matter. Your Honor, Yun pala yung gusto ni Senator Raffy Tulfo. Mag-uusap na lang yung team niya at saka yung team ni Senator Pia. Ganyan siguro yung ginawa niya sa ibang mga senador na nagbigay ng kanilang mga suggestion tungkol sa amendments. Hindi na siya tinanong habang nasa plenary session. Siguro nga kasi pag hindi niya nasagot katulad nito, at least iwas mapahiya. Lalo na ito ay nasa harapan ng kamera na lahat ng tao ay maaaring makapanood. Yun siguro ang kanyang iniiwasan. Kaso, hindi umubra kay Senator Pia. it is the sponsor and I who will agree. No, no, So, no. Yeah, I understand, Your Honor, but for the sake of brevity or for the sake of na para mapaiksi tayo and Pero kailangan ho nagkakaintindihan tayo yes, yung dalawa. magkakaintindihan tayo, Your Honor. Mas okay naman talaga na nakikita ng tao yung debate at kung paano ba binalangkas yung batas kasi makikita natin dito kung ano ba yung meaning, no? Nung kanilang mga provisions na inilagay sa kanilang batas. Pinag-aawayan yung domicile and Hindi natin pinag-aawayan. place of Liwanag residence. ko lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. What's the significance? What is the significance, Your Honor? I What's think, the significance I of think- domicile and place of residence? I What's so think, Your important? Honor, your lawyer should be the one informing you what is the difference of domicile and residence. Mhm. 'Di ba? Tapos sabi ni Senator Pia, dapat tinanong nyo na yan sa lawyer nyo o lawyers nyo kung anong difference ng domicile and residence. Kasi magkakaroon tayo ng kaguluhan pag hindi nyo ito na-explain. I've already been pointing out that there is a difference. If your team cannot But Your Honor, like I said, under the MLC convention provision, domicile refers to the home address, and in the SEC, it's the same when the seafarer filled out his SEC form. Place of domicile there refers to his address. In the MLC and in the SEC, domicile means home address. Your Honor, I am simply informing the sponsor that under Philippine law, there is a difference between I domicile understand, Your Honor, and but it is resident. Pansinin na ninyo kung paano na nag-iinit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo kay Senator Pia Cayetano sa kanyang mga tanong. Kahit nagsasalita pa si Senator Pia Cayetano, ito ay kanya nang pinuputol. Nangingibabaw na yung lakas ng boses ni Senator Raffy Tulfo. It is already understood under the MLC provision, domicile means home address, and under the standard employment contract, which the seafarer signed, the word domicile refers to his home address. Okay, so I will ask His Honor a question. When the seafarer indicates a home address, yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila o yung po yung kinoconsider niyang permanent home niya sa probinsya? Alin kaya ho yun dun? Yung point of hire is Manila. So, tandaan, ito ang itinuro ng team
ni Senator Raffy Tulfo kani-kanina lamang patungkol sa domicile. niya. Either the point of hire or point of domicile. Point of domicile is permanent address. Okay. When you say domicile, yun po yung permanent address niya, Your Honor. As declared doon sa kanyang SEC. Kasi po doon sa SEC, idideklara mo yung iyong home address. At anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Kung nagkataon na yung tinatanong ay hindi ma-explain ang domicile at saka residence at si Senator Tulfo ang nagtatanong, baka bigla na tong sumigaw at sinabihang INUTIL ka. Dahil hindi mo ma-explain ang domicile at saka residence. Pasalamat na lang at hindi resource person dito si Senator Tulfo. O pasalamat din na nagtitimpi pa si Senator Pia Cayetano. Hindi nga niya agad masagot yung difference, partner. Sabi lang niya, residence address. So, sabi niya, nagkainitan sila doon sa definition lang ng domicile. Okay, And attorney. resident. Sabi ni Senator Pia, importante ito malaman. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, saan nyo ibabalik yung tao? Exactly. Diba? Oo. Doon pa sa point of hire and or domicile. Yung So, ano ba ibig sabihin nyo ng domicile? Tapos sabi niya, ito maganda, nakausap naman na yung team mo saka team ko. Sabi niya sa interpellation. Sabi niya, hindi naman po yung team nyo ang tatanungin ko, parang to that effect. Kayo na sponsor ang dapat na sumagot sa Oo. tanong ko. So yun, partner. Nag-init na. Si ano mo? Senator Oo. Raffy. Tumaas ang boses. The usual. Oo. Diba? Tumaas yung boses niya, partner. Oo. Na para bang, ano ba to? Parang lahat na lang mga gusto mo, dapat ibigay ko. Hindi naman pwede gano'n. Parang gano'n, partner. Diba? Dahil lang sa gusto mo. Sabi niya, hindi. Huwag kayong magalit sa akin. Nagtatanong ako para to avoid confusion. Your Honor, I am just putting on record that there are legal differences. Huwag ko kayo magagalit. Kasi No, po, I'm not mad. may legal I'm not differences mad, Your Honor. yun. But- Ayoko kung malito ang gobyerno at ang ating Well, yung pong mga gobyerno po hindi seafarers. malilito. I'm sure. Paano for sure hindi malilito ang gobyerno o ang mga tao? Ikaw nga mismo, litong-lito kung ano yung domicile at saka residence. Sir, I there are guarantee you, the legal government- differences. So if we do not Suspended. clarify, Hindi naman natin pwedeng baguhin lahat dahil lang sa kagustuhan mo para mas Session suspended. Ano to? Nambubuli ba to ng kapwa niya senador sa loob ng Senado? Tama naman si Senator Pia, partner. Malaki po ang pagkakaiba ng residence at saka domicile. O yung mga naglolo dito malamang alam na. Oo, kaming pangkaraniwan attorney, Oo. medyo sa amin ito. Oo. Kasi ang sabi dito, may case na to, partner eh. Ang sabi dito sa case na to, ito nga Oytengsu. Oytengsu versus Republic. Ang difference ng domicile, kasi yung residence is used to indicate a place of abode. Tirahan mo. Okay. O di residence address yun, di ba? Exactly, saan nakatira? Pwedeng permanent or temporary. Halimbawa lang, partner. Ako ay tumira sa Manila. Tumira ako sa Manila dahil doon malapit yung trabaho ko. Diba? So, doon muna ako lumalagi. Hindi ako umuwi sa probinsya ko. Mas madalas ako ngayon sa Manila dahil dito ako nagtatrabaho. Diba? So, yun yung residence ko. Kaya pala attorney, pag lalagay may temporary or Yes, permanent. pag may pinifil upan na form. Yes, Oo. oo. So yung address mo, yung residence na sasabi dito, kung saan ka namamalagi. 'Di ba? Pero when you say domicile, partner, ito yung lugar na kahit matagal kang nawala, Yun pa rin. balak mo pa ring balikan. Okay. Kaya ito nililinaw ni Senator Pia. Cayetano. Kasi kung may halimbawa, partner, ang nilagay niyang address, nilagay niyang address sa application niya is Manila, dahil doon siya mabilis makontak. Oo. 'Di ba? Pero hindi pala yun yung kanyang domicile. O, saan siya i-repatriate? Doon ba sa address na nilagay niya sa application niya na hindi pala niya domicile? O doon sa limbawa sa probinsya na doon yung mga pamilya niya?
That's the reason why tinatanong ni Senator Pia, anong ibig niyo sabihin ng domicile dito? At hindi Niya masyado masagot. na-explain. Kaya sila nagkagulo. Kaya dapat tanongin mo yung lawyer mo. Siguro para bang, since hindi niya masagot categorically based sa batas, partner. Oo. Based sa definition ng batas, Oo. na nagagalit na siya tumataas na pala yung boses. Ayoko masabihin nagagalit eh. Oo. Ang naobserbahan natin is tumataas yung kanyang boses. Which is, ako, pag nakita ko si Senator Tulfo, laging Parang pikon. Oo, mataas yung... With this, especially, parang sa dating, hindi ko sasabing galit kasi iba yung feeling, partner. Oo. Ayokong i-judge yung feelings niya. Mhm. Kung ano lang yung nakita ko. Sumisigaw na siya. Tapos, kaya si Senator Pia sabi niya, wag po kayo magalit sa akin. Cool lang yun. Napaka-cool nun. Oo. Senator Pia. Diba? Oo. Naku, hindi pa po tayo tapos. Mahaba pa po itong diskusyon nila. Marami pa po tayong pag-uusapan at i-evaluate tungkol sa naging pagdidebate ni na Senator Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano. Hanggang dito lang muna po tayo. Magkita-kita tayo muli. Yan. Hanggang bukas po, ako po si Radyoman Jenny Pahilanga. Yes, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Hanggang bukas alas 7:30 hanggang alas 9 ng gabi dito pa rin